Praise God, our great, great God, ang ating Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay dakila. Amen. Praise God. Siya ay makapangyarihang Diyos. Amen. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa araw na ito. Amen. Praise God. At sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoon. Praise God sa isang linggo na ating pinagdaanan sa buhay. Praise God. Alam kong mayroong mga patutuo ang bawat isa sa atin. Amen. Praise God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Praise God. At ang pagkakataong ito ay binibigay ko na po kay Ninong Brother Zacarias. God bless you po. Sa pag-lead po sa atin sa testimony portion. Praise God. Awitin po natin, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Saying Jesus sets me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Mula ng tanggapin kung ang Pinoon. May kagalakan sa aking puso. Praise God, malipayon bang mga anak sa Ginoo? Amen. Praise God, kanang kamalipayon. Kaya naman, nakasimba na po ta sa tungguhin na Diyos. So, wala tayo laing kusog, kundi ang atong Ginoong Diyos. Praise God, hallelujah. So, salamat sa pagkakataon o mga higayon na gitagaan tagpanahon sa pilas mga pagpasalamat. Praise God, hallelujah. Binubuksan ko na po ang ating mga pasasalamat. Kung sino po ang maunang may pasalamat, malaki ang premyo doon sa ating Panginoong Diyos. Praise God! Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa isang buong linggo na paggagabay niya, hindi lang sa pamilya ko, pagkos sa inyong pamilya din, mga kapatid. Grabe yung pinagdaanan namin sa isang buong linggo na ito, mga kapatid, dahil niyugyug talaga kami na hanggang saan talaga ang pananampalataya namin sa Diyos, kasi minsan sa buhay natin, mga kapatid, kahit sabihin natin na sa Panginoon tayo, pero dumarating sa buhay natin, mga kapatid, na nagkakaroon din tayo ng panghihina dahil nandito pa tayo sa laman, mga kapatid. Natural talaga yun na nararamdaman natin. Pero salamat sa Diyos dahil yung panghihina na yun, yun yung ginamit ng Panginoon para palakas, lalo pa kaming palakasin pa sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil, mga kapatid, noong Friday until Saturday, until Sunday, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil inudyukan niya ako, mga kapatid. Hindi ko alam bakit ganun ang nangyari. Kasi noong Friday, mga kapatid, nararamdaman ko, sabi ko, once na pumapatak talaga ang oras na sasapit yung madaling araw, hindi talaga ako nakakatulog. Nagtataka nga yung kasama ko sa trabaho at daw ako laging puyat. Kasi pag sasapit ng alas 3 ng hapon, parang sa libro ko, gumaganito ako. Napapaganito ako, sabi ko, ba't ninakantok ako? Tatayo na naman ako nang tinanong ako ng kasama ko. Ano kaya resign siya? Parang ngayong week na to, parang lagi daw ako antukin. Sabi ko din kay ate, hindi ko alam matilis ba, ba't ako inakantok? Sabi ko gano'n, kasi lagi ako hindi makatulog. Sa makatuwid, mga kapatid, noong Sunday, ng midnight, nagtaka ako, hindi pa, Saturday. Saturday, mga kapatid, sabi ko, sinabihan ko si Papa, sabi ko, ba't hindi mo pinapatay yung ilaw? Kasi sabi ko, parang naramdaman ko, sabi ko, may ilaw, kasi lagi talaga namin pinapatay ang ilaw ng kusina hanggang sala. Yung time na yung Saturday, hindi ni Papa pinatay, sabi niya, ay nakalimutan ko. So pagka Sunday, mga kapatid, midnight, sabi ko, natulog ako na maaga kasi nararamdaman ko kahit sa talipapa pa lang,
Sabi ko, bakit pagod na pagod ako? Hindi ko maintindihan ng katawan. Pagod talaga ako. Sabi ko nga kay ate, mauna na ako magpahinga. Kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko ba? Bigat-bigat ng katawan ko. So natulog ako mga kapatid, mga inay, nabigat na ako. So ngayon sila ate, ang tagal nila matulog, nakatulog na ako, sila gising pa din kasi nagpe-prepare si Papa at si ate kasi magkakaroon tayo ng sectional conference ng mga kapatid. So si Papa, naka-impake na talaga yan. A day before, tapos ano yun si Papa, ano time conscious kasi yun si Papa, naka-impake na, dalawang yung bag, nandiyan na, bit-bitin na lang. So si ate, nakatulog na siguro siya kasi nakakaidlip na siya mga anong oras na yun. So ako mga kapatid, nung 12, si Papa kasi, kahit walang mga nangyayari sa amin, banayad kasi yan si Papa pag nagsisirado ng pinto. Hindi talaga yan si Papa pag siya. Maliban na lang kung makitawan niya, gano'n. Gano'n talaga ang nature ni Papa, kaya nagbabagsak ng pinto. Kaya nung midnight, nagtaka ako mga kapatid, ang lakas-lakas ng pagsirado ni Papa ng pinto. Kung parang gumanito ako, parang nabingi ako. Ang lakas talaga ng pagsirado, gumanon muna ako. Tapos si ano naman, may nahulog yung TV, mga kapatid, yung screen niya. As in, wasak mga kapatid. Tapos yung ref, nakaslamping. Gumanon ako, te! Gumanon ako, sabi ni ate, ha? Gumanon si ate, kasi patulog na eh. Gumanon siya. Pag ganun ko mga kapatid, wala si Papa sa inigaan niya sa baba. Sabi ko, te, si Papa, ayun mga kapatid, pagbukas namin ng pinto, si Papa ko nakahandusay na. Alam niyo mga kapatid, kung wala yung ate ko, hindi ko talaga alam ang gagawin ko eh. Kasi naunahan ako ng emotion ko. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, nagkakaroon ako ng emotional trauma. Yung katawan ko, nagre-react siya, pero yung isip ko, naka-presence of mind, pero yung katawan ko, nagre-react siya, yung nagpa-panic attack na ako mga kapatid. Gumanito ako, umagulgol na ako, hindi ko alam kung bubuhatin ko ba si Papa, gaganon ko siya, kasi natataranta na ako. Kasi, siyempre, sa nangyari sa mama ko, hindi pa isang taon, parang fresh talaga siya sa isip ko. So, yung actual na nakita ko si Papa na pahundot, ay hindi ko alam, parang gumanit ako, parang hindi ako makahinga talaga mga kapatid. Sabi ni ate, sabi ko, gumagano na si ate, sabi ko, hospital tayo, nagano na ako agad, sabi nga, hospital, nagano si ate, kasi hindi ko talaga alam mga kapatid, ano yung mararamdaman ko. Yung parang hindi ko alam, kukuha ba ako ng pajama, kasi yung pajama ko mga kapatid, sa bahay kasi nagpapajama ako, kasi kung magpapalda ako, pagka umaga, sakit ang tiyan ko, ukot ako ng ukot, nagme-medyas ako, dalawang short, dalawang pajama pa yun, kasi malakmanig sa aircon mga kapatid. Hindi naman kami mag-aircon, ang init-init, di rin kami makatulog, no choice kami mga kapatid. Si Papa, hindi din niya pwede ng altrekan na matagal, kakabagin din siya, sasakitan siya niya. Dahil sabi ko, yung gabi kasi na yung mga kapatid, ang damit ko hanggang dito, yung t-shirt, parang bestida. Yung pajama ko, ang laki, kaya wala pa akong bra nun. Sabi ko, aalis na kami sa buhay, ganito yung damit ko, hindi ako komportable. Kaya kumuha ko, hindi ko alam mga kapatid, anong kukunin ko, bestida ba o pajama. Yun, si ate, bilisan mo na. Doon ko nalaman kay Papa sa tricycle, nakaganito pala siya. Ay, tsa. Yung parang ang bagal ko kasi mga kapatid, sa labas na gawain, ang bilis ko. Pero tignan niyo ako sa loob ng bahay. Ang tagal ko, pero sa akin, mabilis na ako noon. Inihingal na nga ako eh. Pero para sa akin, mabilis na yun. Naalala ko tuloy si Mama, sabi niya, nakabilisan mo pa, katagang pag-usap ko. Tignan mo, tulong-tulong na nga yung pawis ko, ang mamadali yung para sa akin, mabilis na yun. Pero sa nakikita nila, mabagal na mga kapatid. Kaya yung nangyari sa Papa ko mga kapatid, pasalamat sa Diyos dahil naagapan namin siya. Narinig ko mga kapatid kasi kung hindi ko narinig, kahit mga 30 minutes lang or pag umaga pa namin siya makita. Sabi ko, hindi na talaga kami sa hospital pupunta mga kapatid. Dediretso na talaga kami sa morgue noon. Kasi yun talaga ang katotohanan. Kasi wala na si Papa mabigat na. Tapos yung damit niya, grabe na ang pawis, malamig na hindi. Tapos si Papa gumaganon na. Tapos yung mga kamay niya, gumaganito na, mga kamay niya, gumaganon na. Kaya mga kapatid, pasalamat talaga ako sa Diyos dahil ang nilagro talaga sa Papa ko. Kasi mga kapatid, i-relate ko lang mga kapatid kasi yung kasabayan talaga ni Papa. Kasi yung nandoon pa lang kami sa ER, dito si Papa, tapos yung katabi namin, senior citizen din yung mga kapatid. Ayaw sana ng doktor makinig ako
Pero anong gagawin ko kasi puro pasyente na, kasi hindi ako makatulog eh. Nakaganon ako sa kanila, eh yung nagbabantay, yung watcher, alam mo yung hindi niya alam ano nangyari sa mama niya, wala silang alam. Kasi yung nangyari kasi sa mama niya mga katitis, natumba siya. Nahimatay talaga yung mama niya. Tapos nung pagkahimatay, wala talagang nakakita sa pamilya nila. So siya yung nagbangon sa sarili niya. Nagbangon siya. Eh ngayon, medyo umokay siguro yung pakiramdam niya, kumain siya. Yung pagkain niya mga kapatid, gumanito na siya. Gumanon na siya. Kaya yung pagdala sa hospital, dead on arrival na pala siya mga kapatid kasi high blood siya. Pumuktok talaga yung ugat sa ulo niya. So yung doktor, nakita ko kung paano pala ni-ready na ano yung tao kung magre-react ba yung body. Ang dami yung tools, malalaking tools. Ginaganon yung mga paa. Tapos yung parang martilyo, ginaganon-ganon na yung mga ano kung magre-response. Mga kapatid, hindi na talaga siya nagre-response. Kahit anong mulat ng mata, hindi na siya nagamulat, hindi na din nagsasalita. Tapos yung kamay niya nakita ko mga kapatid, ito na yung gumagalaw. Isang kamay na lang talaga. Sabi ko, Lord, nag-pray ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, salamat hindi ganun nangyari sa papa ko na hindi siya yung, hindi ganyan. Sabi ko, kasi parang kumatos na ata yung mga kapatid, hindi ko alam kung nakasurvive yun eh. Kasi nilipat na kami ng room. Sabi ko, hindi ko alam kung nakasurvive. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Wala akong bukang bibig ng week na yun, hindi pa sa salamat sa Diyos mga kapatid. Kasi sa totoo lang mga kapatid, bilang laman, si Papa na lang meron ako eh. Aside sa ate ko, Papa na lang meron ako. Sabi ko, Lord, wag mo naman tayong tulutan na kunin mo agad ang Papa ko. Kasi hindi pa ako nakaka-recover. Tapos si Papa naman sunod, walang paalam, hindi alam. Baka pagising namin, nandun si Papa, wala na. Ganun lang. Sabi ko, Lord, huwag naman ganun. Sabi ko, pero on the other hand, okay naman yun kasi hindi pinahirapan si Papa. Pero sabi ko, Lord, huwag naman sa pamamaraan na ganun. Kasi syempre, hindi kami nakaka-move on. Sabi ko, Lord, sabay-sabay yung dagok sa buhay ko. Kaya minsan may makita akong nagkakasakit. Automatic na sa sarili ko, sabi parang may emotional trauma na ako. Sabi ko, ang takot ko nandito na. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako binigo. Kasi hindi pa ako handa sa tinatawag na responsibilidad mga kapatid. Hindi ko alam kung kaya ko yung gagampanan o tatanggapin ko ba yan. Dalawang bagay mga kapatid ang pumasok sa isip ko. What if na wala ang papa ko? Totoo mga kapatid, dalawa eh. Unang bagay sabi ko, parang hindi ko kaya ata. Hindi ko ata ang ginamit ko na word. Hindi ko ata kaya mga kapatid ang tinatawag na responsibilidad ng agad-agad. Kasi mga kapatid, una, I'm not stable financially. Paano ako mag-minister mga kapatid kung katitisokan ako? Sa work ko, financial, hindi naman pwede hindi ako magkayod. Wala kami kainin, wala kami lahat. Ayaw ko umasa lahat sa tao kasi sabi ko, kaya nga sabi doon ko nare-realize, kaya pala grabe ang prayers ng papa ko about financial kasi mahirap mga kapatid. Pag-pastor ka, katitisuran ka sa ibang tao, hindi maganda yun. Kasi puro judgment ang maririnig mo. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami, hindi naman sa ganito paraan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sabi ko, Lord, hindi pa ako handa. Kung kukunin mo man, Panginoon, gusto ko yung ihanda mo muna ako. Tapos, nakipagdila ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo agad-agad ngayon si Papa, hindi ko tatanggapin ang ministry. Yun ang inano ko sa Panginoon eh. Nakipagbattle ako sa prayer ko, Lord, kung kunin mo agad-agad ngayon ng Papa ko, ayaw ko mag-ministry. Hindi ako handa eh. Kasi mahirap mag-ministry yung puso mo, hindi handa, hindi ka dedicated. Mahirap yung mga kapatid. Sabi ko, Lord, kung buhagin mo pa ang Papa ko, sabi ko, bigyan mo akong pagkakataon, Panginoon, ihanda mo ako sa tatahakin ko kung ministry ba, kung maging member lang ako. Kasi wala na eh, dalawa lang kami magkapatid. Kaya nagipag-ano ako sa Panginoon, Lord, why yung Papa ko? Kasi once na kinuha ko siya ngayon, hindi ko tatanggapin talaga. Kaya ko talaga Panginoon kasi hindi ako handa. Ngayon, binuhay niya mga kapatid. Binuhay niya ang Panginoon. Sabi ko, Lord, dahil binuhay mo ang Papa ko, Lord, sabi ko, ikaw na po ang bahala, Panginoon ko. Saan mo man ako ilalagay, saan mo man ako ipoposition. Kasi kung ways ko lang mga kapatid, ayaw ko. So kung ganun talaga ang gusto ng Panginoon, kahit ayaw ko, ilalagay at ibabalik ka niya eh. Kung doon ka niya talaga i-position. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kasi sabi ko, alam mo man ang puso ko, alam mo man ang needs ko, alam mo ang pabayaan ko. Kasi alam ko, Diyos, hindi nagkakabaya sa mga material natin na kailangan mga. Kaya all the glory must be to
the Lord mga kapatid dahil sa malaking tagumpayan, dahil nandyan pa ang papa ko. Kasi bilang pastor stage talaga mga kapatid, hindi pala biro. Ngayon ko nare-realize yung bata ko. Parang isigulaki lang ako, sabi ko, honestly. Pero pag nagkakaedad ka na pala mga kapatid, dun mo marirealize ang bakit pala mga kapatid. Kasi bilang pastor stage mga kapatid, parang legacy kasi yan ang pamilya mo. Nasa iyo yan kung tatanggapin mo ba o hindi. Kaya sabi ko, Panginoon, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon kung ano. Kasi sabi ko, sinumulan ng pamilya ko, mama ko, papa ko, sinumulan nila yan. Sabi ko, Lord, ang nilagay talaga sa puso, ang alungkatin ko talaga ang puso ko mga kapatid. Isa lang nasa puso ko. Hanggat may kapatiran, hanggat may nagpapatuloy, sabi ko, why not magpatuloy din ako na maglingkod sa Diyos. Hindi ko sinasabi mag-backslide ako mga kapatid, hindi ganun ang punto ko. Ang punto ko is, hanggat may kapatiran na sumusuporta sa amin, hanggat may kapatiran na andyan kayo mga kapatid, willing ako magpagamit sa Panginoon. Yun ang hiningi ko sa Panginoon. Hanggat merong kapatiran. Kasi, paano kung walang kapatiran? Diba mga kapatid, mahirap din yun kasi mga kapatid, weakness ko ang mag-soul winning. Hindi kasi ko ganun kagaling ni Papa verses ni verses. Mahina ako mga kapatid. Hindi ako agad, kasi wala man sa isip ko yan mga kapatid. Kasi hindi pa inano ng Panginoon sa akin na ministry, ganyan. Kaya hindi ko inaaral yan mga kapatid talaga na about mag-soul winning. Medyo kadilid ako dyan mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil yun nga, sabi ko, hindi na kami pinabayaan kasi yun talagang dalangin kong mga kapatid. Diba, kahit magkakapatiran tayo mga kapatid, we united as one. Mayroon ay si Charity, ganun pala siya. Pag nasa labas na paparis kayo, ganyan. Diba, mahirap yun mga kapatid. Kasi, syempre, okay lang sa nakakaintindi. Paano sa hindi ay, anak siya ng pastor, kaya pala hindi sila interest. Kasi paano, diba? Kasi marami na ako narinig na judgment yan kasi sa iba't ibang churches, mga kapatid. Hindi ko talaga yun makalimutan, sabi ko. Ang narinig ko talaga mga kapatid, kaya pala hindi binabless ang ministry ni Salao dahil mga kasalanan ko. Una, si Ate Dani, nagtatrabaho ng Big Mart, nagpapantalon, nag-makeup. Sunod din ba ako ganun? Doon kaya sabi ko, malaki talaga ang financial. Totoo mga kapatid, minsan nahihiya din naman ako. Kung minsan nga, parang sa totoo lang, parang kaya kong tumayo kasi I'm not working. Pero Panginoon, sabi ko, linisin mo na lang ako. Kasi ikaw naman ang huhusga sa akin. Yung sabi ko, ikaw nang bahala. Kasi mga kapatid, ang battle din kasi namin through financial. Wala kasi kami talaga na financial, kaya hindi ko maano ang trabaho ko mga kapatid kasi doon din kami nabubuhay. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung ano man ang kalooban mo. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Saan niya lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat din sa Ginoo. So, isa lang nakapagsulay. Ang tanan na pag-ibaka sa kinabuhi. So, lumabas ka na may gusto rin kasawapit ang Ginoo sa mga spirita. Kaya nakipag-deal ka sa itong Ginoo. So, buhay sa papa mo, sa dilig nyo dalawa. So, someday si Spirita, hanggat na ditong kapatiran, susupport kami sa iyo. Yun ang aming kwan. Yun ang kailangan natin. Mas God, hindi niya kinuha si pastor dahil nakiusap ka sa templo ng Diyos na habaan pang kanyang buhay. Huwag ka maghuri sa kwan. Sasabi mo na sa panabit, kailangan talaga yan habang nagtatrabaho tayo. Hindi naman lahat ng tao na hindi na yan makikita sa, kung isipin na niya makikita sa ang hulilit niya makikita sa pananit. Dapat kung anong pagkatao mo yun talaga ang kailangan. Isipin na nasa physical tayo. Ano mo yung sobrang hulilis ka, tapos yung ugali mo, iba naman. Kaya yun lang, dapat lang na sundin natin ang ating kung ano man ang para manong Panginoon, yun lang atin doon tayo sa kalooban natin Panginoon. Praise God, kung mga kapatid sila pa po mayroong pasalamat sa Panginoon. Palakpakan muna natin, Panginoon. Grabe pong malaking tagumpay at pasasalamat
Yun po ang aking malaking kagalakan mga kapatid. Dahil naramdaman ko po sa panahon na naroon po ako sa the lowest part of my life. At gusto ko pong ipaabot din sa aking mga anak na masasabi ko ako ay isang mapalad na ama. Dahil nagkaroon ako ng mga ganun tulad nilang mga anak. Hindi nila talaga ako iniwan. At ang isa pang malaking tagumpay, to make it story short, dito pa lamang sa St. Louis mga kapatid is 42,000 na didaka naman ng kung ilang thousand yung mga kapatid. Pero God is good. Nakalabas kami. Bihira, papalabasin ka na gano'n ang kalagayan. Ano mga kapatid? Pero sa biyaya ng Diyos, alam niyo naman mga kapatid, may mission and vision pa ang inyong pastor. Kaya sa panahon yon, hindi ko iniisip ang halaga ng pera. Ang halaga ko, Lord, tugtungan niyo ang buhay ko. Salamat naman mga kapatid, kahit nasabi parang dolyares ang St. Louis, bumuti naman ang kalagayan ko na pwede ako may transfer. Dahil bilang na lang, ang buhay ko mga kapatid, sa pakiramdam ko, ako rin mismo nakakaramdam. Na talagang by all means agapan nyo. Dahil kung hindi, talagang sabi nga, para bang sa isang idlap mga kapatid, hindi natin baga ginusto, ay wala na. Ganun lang. So, kaya nga isang malaking tagumpay dahil meron talagang ginagamit ang Panginoon na mai-transfer kami mga kapatid. Dahil kung ang St. Louis is dolyar, ang Elizabeth St. ano yun? Ano ba yun? St. Elizabeth naman mga kapatid, ay pound. Pound. Kasi pag-admit mo 40,000 kagad. So salamat na bumuti ang kalagayan ko. Sumang-ayon ako mga kapatid dahil bumuti ang kalagayan ko. Dahil kung hindi, bahala na da. Wala na yun. Sugal. Kasi ang buhay, yan ang pinakamalaga sa lahat. Hindi pwedeng tapatan ng kayamanan yan. Ay ngayon mga kapatid, salamat na lang. Dahil may nagmagandang loob at nagmalasakit din sila na sadyang talagang naramdaman ko talaga mga kapatid na tama talaga kapag ka marunong kang makisama at nag-iwan ka rin ng magandang halimbawa, hindi ka rin pala makakalimutan. Kaya noon, kaya mga kapatid, maayos ang ano namin sa Cotabato. Pagdating naman sa Cotabato mga kapatid, tuloy-tuloy, walang inom ng tubig, fasting. So parang naka-4 na araw ako, walang inom ng tubig. At kaya maganda ang pagsilip nila sa ano ko. Ay, doon ko naranasan mga kapatid, ito lang, lesson learned. Kung hindi pala natin ingatan ang katawan, hindi pala iba ang magsasapir, ikaw. Ang kamay ko mga kapatid, puro na tusok-tusok. Sabi ko, hindi naman kayo nagsasawang tusok-tusok. Parang kinukurot niyo ako lagi. No. So, yun mga kapatid. To make the story short, para hindi na tayo mapakahaba pa. So, more than 60,000 din ang bill namin. So sa Madrid sabi, more than 100,000. Oo. Pero, himala. Nakalabas pa. Nakapili nyo kami. May class, nakalabas kami. May nag-promi. Hindi ka pwede ilabas sa ganyan. Kung ang labas na ka na lang, Pero thank God, bago mag-Sunday, andito kami mga kapatid. Praise God. Kaya yun po ang aking malaking pasasalamat sa Panginoon.
dahil mayroon pa talagang plano ang Diyos sa buhay ko. At sa biyaya ng Diyos, hindi lang ang aking sasakipin yung buhay ko. Kaya ako binuhay ng Panginoon dahil marami pang sasagipin. Amen. Kaya yun lang mga kapatid. Alam niyo naman ang senaryo lahat, pero ang malaking tagumpay, buhay pang inyong pastor. So marami pang gagawin ng Panginoon sa buhat buhay natin. Kung saan tayo subukin, doon din tayo kukuha ng lakas sa ating Panginoong Diyos. President, sabi ni Pastor, wala man palang sakit ng kamatayan, no? Nung nag-usap kami doon sa St. Louis, wala, kahit matulog ka nga, di mo na naramdaman. Kung kahit na makulaps ka, pag-isip mo, wala ka na. Yun ang kuhan, pero yan ang mga bagay na yan, kumbaga, pina-experience lang sa atin. At saka doon din tayo kukuha ng lakas kung may plano pang Panginoon sa ating buhay. Kaya Thank you, Lord. nung medyo bata pa yung edad, baliwala lang. Pero ngayon ko lang din masabi, unti-unti pa lang tama, kailangan yung health ng katawan. Hindi basta-basta na kain ka ng kain. Anong gusto mo ko, dapat pala may boundary yung pagkain mo. Pag intake mo ng mga inumin, pagkain dyan. May boundary pala. Kaya masarap lang palagi pakiramdam mo, kada subo mo, masarap siya. Pero yung resulta, ang resulta pala sa kasarapan niya, sisirain pala yung mga organ mo sa loob. Kaya salamat sa buhay ng Panginoon dahil isa po tayo sa kanyang pinili. Yes! Praise God, yun ang ating malaking pasalamat ng buhay ng Diyos. O praise God, sino pang mayroong pasalamat? Walang nanalo. Sa kanyang kapatiran, sa isang linggo. Bata, hindi kami kasama, tulog pa. Nagabi doon, nagpunta kami sa Sabila. Sa mga kapatid ko, sa Panginoon, dahil siya yung tumulong kay Charmin na nakapasok sa kapitol sa Isuran. Salamat talaga sa Panginoon. Kasi may trabaho na siya doon sa command office siya na-assign. Yung kanyang pinag-aralan talaga ay nagamit na. Sabi ko, Lord, kahit matigas yung ulo niya, pero i-bless mo pa rin ang kanyang buhay. Alam ko na maraming magkukulang dahil sa may ayayahan ko siya magsimba. So, dito, busy. So, ngayon, sabi ko naman, Sabado at Linggo, wala ka ng trabaho, makapagpahinga ka na sa Saturday. Sana Sunday, makadalo ka naman sa church. Wala ka ng maraming alibay. Dahil ko man, sabi ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala na maghipo sa kanilang puso na huwag silang magmatigas dahil alam natin ang panahon ngayon. Napaka-rami mo na nakikita hindi maganda na kailangan na natin lumig sa Panginoon, maglingkod ng tapat. Dahil wala naman tayong choice eh. Dahil lahat tayo ay aalis sa mundong ito at haharap sa kapilang buhay. Kaya nagpasalamat din ako sa Panginoon dahil ganun pa man, katigasan ng Panginoon, andyan pa rin yung gabay ng Panginoon, yung kanyang blessing na hindi ko natin sa araw pag-provide ng mga pangangailangan. Dahil natanungin niyo kami sa aming sitwasyon, mahirap dahil nag-rent kami, tapos marami pa akong estudyante. So, napakabuti ang Panginoon dahil still survive na kami sa lahat ng mga pangailangan sa araw-araw. Siya ang aming provider. Siya ang aming hinihingian ang lahat. Dahil kung wala ang Panginoon, hindi ko alam kung saan kami puputin talaga. Mabuti na lang andyan ang Diyos at pinili niya kami na maging kapiling kami sa Kanya at niligtas at binigyan niya ng pagkakataong at chance na makapaglingkod sa Kanya na huwag natin ang panahon, hindi ko sa Panginoon na
pa kami ng lakas na ang aming mga paglilingkod ay magiging karapat-dapat sa Kanya. Kaya salamat po sa mga naging Wala lang, pasalamat din buhay ng Panginoon. Pasalamatan ko rin ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang katapatan sa bawat isa atin. Praise God, hallelujah. Sa panahon na ngayon, ang katotoo yung anong verse yun ito, yung sabi ng Panginoon na hindi nyo na po kilalanin yung gano'n na pagkasabi. Kaya sa mundo ito kasi, kaya yung mga kapisi talagang hindi talaga nagsinungaling ang salita ng Panginoon. Dahil may mga pastor na makita mo na akala mo sa atin sila, ayong pangaral nila halos kapareha sa atin. Pero yung pala sa bandang huli, isa din sila na hindi kinikilala sa ating Panginoon, di ba ang Panginoon kinikilala? Sabi ko, ito palang natin, panampalataya natin, kailangan pala suriin natin na gusto kung saan tayo nabilong. Ayun ang dapat. Sila lahat naglabasan, puro nag-claim na sila nasa katotohanan. Pero sabi ko sa atin kung kung doon tayo maniwala sa kanila, balang araw din tayo sa kanila. Kaya sabi ko, salamat ng Panginoon na binigyan niya tayo ng ito naman si wisdom. Binigyan tayo ng wisdom para mamili kung anong tama o mali sa ating buhay. Kaya maraming salamat talaga sa ating Panginoong Diyos. Pinapasalamatan ko rin ang Panginoon doon na sa mga bata namin. Sabi ko, darating din ang araw na tayo na mismo ang lumapit sa simbahan. Sabi ko, papunta ko, sige, ano sa inyo na magsimba mula maliit pa kayo. Ngayon, ganun pa rin yung routine natin sa bawat linggo. Sige, pilit magsimba. Sabi ko, darating din ang panahon na kayo na po sa pumunta ng simbahan. Sabi ko, Panginoon lang ang bahala mag-usap sa mga puso. Sa panalangin, ang sabi ng langit tayo na ipakitang tao, pwede ka man manalangin ng lahat. Sa lahat ng lugar, pwede man tayo manalangin. Kaya yung manalangin ng puso ng Diyos, buuin ka ng mga puso. Salamat talaga sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Binabalik ko ang lahat ng kapunyan. Awitan po natin ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah, Jesus. Awitan natin sa awitin. We are grateful, Lord. Give praise in the Holy One. Give praise because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. We are grateful, Lord. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am
Sa